Sa isang munting tahanan sa kagubatan, naninirahan ang mabait na ina kasama ang kanyang dalawang anak na babae, sina Snow White at Rose Red. Si Snow White ay mahinhin at tahimik. Mahilig siyang manatili sa loob ng bahay, nagbabasa at nananahi. Si Rose Red naman ay mahilig sa adventure. Punong-puno ng saya at kulay na parang isang rosas. Bagamat magkaiba sila, mahal na mahal nila ang isa't isa at halos hindi naghihiwalay. Araw-araw, nagtutulungan ang magkapatid sa paglilinis ng kanilang bahay. Tuwing taglamig, nauupo sila sa tabi ng apoy, naghahabi at nagkukuwentuhan. At kapag tag-init, naglalakad sila sa kagubatan, namimitas ng prutas at nakikipag-usap sa mga hayop. Isang gabi ng taglamig, habang nagkukuwento ang kanilang ina, may malakas na katok sa pinto. Mula ito sa isang malaking oso. Binuksan ni Snow White ang pinto at sa una ay natakot ang magkapatid. Ngunit mabait ang oso at humiling lamang na makapagpahinga sa tabi ng apoy. Malugod siyang tinanggap ng mag-iina. Sa umaga, gumagala ang oso sa kagubatan. At sa gabi, bumabalik siya na may daladalang regalo. Maraming salamat, Ginoong Oso. Siya ay maamo at mabuti. At unti-unting minahal siya ng pamilya. Sa panahon na iyon, nabuo ang isang tunay at matibay na pagkakaibigan. Nang matapos ang taglamig, alam ng oso na oras na para siya'y umalis. Nagpaalam siya sa magkapatid at niyakap nila ang oso sa huling pagkakataon. May lungkot sa kanyang puso habang siya'y lumalayo sa mga kaibigang minahal niya. Ngunit determinado siyang magtagumpay sa kanyang layunin at umaasang makababalik sa kanila balang araw. Makalipas ang ilang araw, nagtungo sina Snow White at Rose Red sa kagubatan upang kumuha ng prutas. Sa kanilang paglalakad, nakita nila ang isang duwende, at ang balbas nito ay naipit sa isang puno. Sinubukan ng magkapatid na tumulong, ngunit masyadong mahigpit ang pagkakasabit nito. Sa huli, kinuha ni Rose Red ang kanyang gunting at pinutol ang balbas upang siya'y mapalaya. Ngunit sa halip na magpasalamat, nagalit ang duwende at sumigaw, Paano ninyo nagawang sirain ang balbas ko? agad niyang kinuha ang supot ng ginto at tumakbo palayo. Ang magkapatid, umalis na natatawa sa kakaibang ugali ng duwende. Parang itinadhana, muli at muli nilang nakasalubong ang duwende. Sa bawat pagkakataon, siya ay nasa panganib, hinihila ng isda o hinahabol ng agila. At sa bawat pagkakataon, tinutulungan siya ni na Snow White at Rose Red. Ngunit nanatili siyang galit at pinapagalitan pa sila sa pagtulong. Muli, tumatakbo siyang palayo, dala ang higit pa niyang kayamanan. Isang araw, nakita ng duwende ang magkapatid na naglalakad sa kagubatan. Sa matinding galit, naghagis siya ng mga bato sa magkapatid. Buti na lang, dumating ang oso at itinaboy siya. Sa isang malakas na hampas, natalo ng oso ang malupit na duwende. Biglang nabalot ng liwanag ang oso, hanggang sa ito'y naging isang prinsipe. Ipinaliwanag ng prinsipe na siya ay isinumpa ng duwende, ginawang oso at ninakawan ng kanyang kayamanan. Tanging ang pagkatalo ng duwende ang makakapagpawi ng sumpa. Sa paglipas ng panahon, nahulog ang loob ng prinsipe kay Snow White, at ang kapatid niyang prinsipe ay humanga naman sa masigla at masayahing si Rose Red. Nagpakasal ang magkapatid sa dalawang prinsipe.
at sama-sama silang namuhay kasama ang kanilang ina sa kastilyo. Ngunit hindi nila kailanman nakalimutan ang kanilang munting tahanan at ang kabutihan na kanilang taglay magpakailanman.